Yo! What's up guys? Panahon na ng NBA offseason and we're going to talk about the Boston Celtics na gumawa na ng official trade offer para makuha si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. Akala ng marami, tahimik na ang Celtics at kontento na sa kanilang roster. Pero pagkatapos ng kanilang nakakadismayang first round exit laban sa Philadelphia 76ers, kung saan literal na nabuo ng kupunan sa 3-point shooting slump at kawalan sa rim pressure, ramdam mong kailangan talaga ng bago at malaking pagbabago sa Boston. Brad Stevens is clearly looking for a massive upgrade at wala nang masihigit pa sa isang 2-time MVP para solusyonan ang kanilang problema sa frontcourt. Pero syempre, kapag kumuha ka ng isang superstar katulad ng Greek Freak, hindi yan makukuha ng libre dahil napakamahal ng kapalit. Automatic na ang magiging pain dito ay si Jaylen Brown, who is coming off his best NBA season averaging 28.7 points per game. Sobrang laking sugal nito para sa Celtics front office dahil kakapirma lang ni Brown ng kanyang supermax extension noong nakaraang taon. If they trade him, they are essentially giving up on a homegrown talent na bumubuhat sa kalanan nitong nakaraang season habang injury si Jason Tatum. But at the same time, you can't blame Stevens for swinging for the fences dahil hindi sapat ang kasalukuyang roster para talunin ang mga higante sa Eastern Conference. Ang masakit pa dito, hindi naman bago na kay Jaylen Brown yung maging laman ng trade rumors at kitang-kita na yung frustration niya sa sitwasyon. Nag-post pa nga siya sa kanyang Twitter or sa X kamakailan na "The neighbor's rice always smells better" na tila isang patama sa management ng Celtics na laging naghahanap ng bago sa ibang kupunan. Nag-livestream din siya sa Twitch at sinabing wala pa siya sa peak version, yung nakikita ng mga tao sa kanya ngayon, kahit saan man siya maglaro sa susunod na season. This media circus is creating a dangerous rift. At kung hindi matutuloy ang trade na ito para kay Giannis, baka mag-demand na mismo si Brown ng trade palabas ng Boston dahil sa kawalan ng respeto sa kanyang standing bilang isang Finals MVP. Mukhang hindi naman direktang mapupunta sa Milwaukee Bucks si Jaylen Brown dahil rebuilding na ang direction ng Bucks at mas gusto nila ng draft picks at young assets. Dito na papasok ang mga usapan tungkol sa isang multi-team trade framework kung saan pwedeng i-reroute si Brown sa ibang team tulad ng Los Angeles Clippers. May ulat na ang Clippers ay handang ibigay ang kanilang top 5 draft pick na nakuha nila sa Indiana Pacers para lang masecure si Brown para makatambal ng kanilang mga stars. Internal discussion show ito ng number 5 pick na iyon yung mismong piraso na magpapasaya sa Milwaukee para tuluyan nilang bitawan si Giannis at simulan ang kanilang panibagong era. Sobrang tindi rin ng pressure ngayon sa buong liga dahil ayon sa mga league sources, gusto nang matapos ng Milwaukee Bucks ang Giannis sweepstakes bago magsimula ang NBA draft sa susunod na linggo. So tinatry ng Bucks ownership ang kanilang front office na ayusin na yung sitwasyon para malaman nila kung ano yung direction na tatahakin nila sa draft night. So if you look at the timeline, napakaikli na lang ng oras para sa Celtics na plantsahin yung mga details para sa isang complicated na 3-team trade. So isang maling galaw lang sa negotiation, pwedeng masira yung buong deal at maiwan yung Boston na may bad relation pa kay Jaylen Brown. Hindi rin pwedeng kalimutan ang Miami Heat na matagal nang itinuturing na frontrunner na makuha talaga si Giannis mula pa nung trade deadline. Ang package ng Miami ay pinamumunuan ni na Tyler Hero, Kelly Ware, Jaime Harris Jr. at hanggang 3 first round picks na may kasama pang pick swaps. Malakas ang paniniwala ng Heat na abot kamay na nila ang piraso na ito noon pa at siguradong hihigitan pa nila ang anumang alok para hindi mapunta si Giannis sa kabilang banda. Rival pa nila, 'di ba? It's a literal arms race between Boston and Miami at kung sino man ang manalo rito ay siyang magdodomina ng buong conference sa susunod na ilang taon. Bukod sa Heat at Celtics, marami pang ibang teams ang sumasali sa usapan at nag-aambag sa magiging desisyon ng Bucks. Ang Minnesota Timberwolves ay nababanggit din ang pwedeng maging destination kung saan handa nilang i-let go sina Jaden McDaniels, Naz Reid at Terrence Shannon Jr. kasama ang 2 first round picks. Nililinaw din ng Milwaukee ang interest ng ibang franchise tulad ng Orlando Magic at Portland Trail Blazers para makita kung sino ang may pinakamagandang offer. Napakaraming gumagalaw sa parte na trade na to Pero ang Boston pa rin ang may pinakamalaking rise kung mapapapirma nila si Giannis sa isang 4-year extension worth $275 million. Kung iisipin mo, napakalaki ng risk na hinaharap ni Brad Stevens ngayon para sa future ng Boston Celtics franchise. 3 taon na ang nakalipas nang gumawa siya ng mga
malalaking desisyon at trade moves na nagpanalo sa kanilang ika-18 na championship. Pero ang pag-trade kay Jaylen Brown na siya mismong binigyan niya ng 5-year, $304 million contract, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng NBA noon, ay ibang level ng lakas ng loob. If this gamble fails, Stevens might ruin the chemistry and the winning culture they built. At baka maging dahilan pa ito ng tuluyang pagkasira ng kanilang championship window. Sa huli, masasabi natin ang mga chismis at balita na ito tungkol kay Giannis at sa Celtics ay masyado nang nagiging totoo para baliwalain lang bilang simpleng usap-usapan. Hindi mo pwedeng iwasan ang katotohanan na kailangan ng Boston ng major roster shake-up pagkatapos ng kanilang kahiyahiyang pagkatalo sa playoffs. Minor tweaks are no longer an option kung gusto nilang bumalik sa top at makipagsabayan sa mga bagong malalakas na team sa liga. The smoke is real. Ang offer ay naibigay na at ngayon ay maghihintay na lang tayo kung ang usok na ito ay magtutuloy-tuloy sa isang malaking sabog na magpapabago sa buong landscape ng NBA.